namin dapat siya. Grabe. Tapos umalis, French exit. Di ba naman? Tuloy-tuloy siya. Nagulat siya, parang napaisip siya. And then, kasi syempre, alam naman natin na ang showtime ay nasa GMA na. So when you be able to promote your film, lalo na Enzo is with ABS, then kayo lahat nasa GMA, so meron bang chance na magsama-sama kayo to promote your movie? Actually, you know what? I don't think they're that strict in promoting Kapuso shows sa Showtime. Kasi I guested there once and I promoted my shows. And Miss Vice reminded me to, promote your All Out Sundays. So I think it's okay. Diba? Kasi, ito na nga, wala na tayong mga network wars ngayon eh. United na tayo. So, sana pwede na. Diba? Tsaka, ayun nga, sabi ni ALV, this is for the movie industry naman eh, and lahat naman makikinabang, lahat ng artista. So, hopefully, sana wala na. Eric, may phone-in question lang dito. Ano daw feeling mo na nag-trend ka nung nag-guest ka sa show? Gulat nga ako, nag-trend ako, hindi ko alam. Pero, masasabi ko lang is, ang dami pa rin talagang hindi nakakalam na kumakanta ako. So, nakakatuwa kasi Showtime gave me a new platform din. And iba rin talaga yung viewers nila. Yung iba, first time lang ako makita, gano'n. Mga solid kapamilya talaga. So parang nakakatuwa kasi nakakapag-guest na kami doon and napapakita na namin yung kakulitan namin. And they're very welcoming. Para kaming magkakilala ng matatagal na. Well, sila Kuya Vong, naka-basketball ko. Pero like the others, parang ano talaga, parang family. Yun. Sample. Ano, basketball? Kanta. Wala na. Walang boses. Uy! Ayun paos. Singit ko lang dun sa question ni JP. For direct, tanong ko lang ano yung reason why they went to LU, na silang magkakasama, tapos may conflict po ba na kailangan i-resolve, kaya po sila nagpunta doon. Ano lang pa explain? Well, yung basic premise lang. So yung barkada nila, the 6 guys, they're called the VPC, Valley Boys Crew. Nakatira sila sa isang village, childhood friends sila. So something happens na may ginawa silang kalokohan. So sabi ng parents sila, you're bad influences to each other, maghiwa-hawalay na kayo. So yun, this is the last summer of these lifelong friends. So nag-LU sila, tapos shenanigans happen that change their lives even more. So parang ganun. So may some, doesn't test your friendship nila and all that. Ayan, good afternoon. I have 2 questions lang. Kung pwedeng sagutin ng lahat na rin. O, mabilis na lang siguro. Unang question, was there a time na nag-iisip nyo na ay baka hindi na maipalabas itong movie namin? Medyo matagal na nga. Ano yung naging damdamin nyo at that time? Kami ni David lagi niya kami ni-message, bro, yung GLU, papalabas pa kaya? Ganyan. Lagi kami nag-uusap. Pero, medyo, actually, sa dami na ng mga nangyari at sa sobrang busy namin lahat, syempre nakalimutan namin. Ako, aminin ko, medyo nakalimutan ko. Pero, nung nakita ko na parang lumalabas na ulit siya, sabi ko, may ginawa nga pala kaming movie. Tapos, nung parang nagkaroon na ng mga dates, ng mga press con, ng mga promotions, sabi ko, it's finally here. And naalala ko lahat ng mga masasayang moments, and naalala kung paano ko siya gawin yung film. Na, yun lang naman, parang parang yung una parang, asa na kaya? Ganun. Tapos ngayon ito na. So nakakatawa. So yes, there were a couple times I messaged Direct and even TJ na lalabas pa rin yung movie kasi yun yung baon ko during the pandemic, having 2 pregnancies, inihintay ko talaga para malalaman yung mga tao na kaya ko talaga umarte and that I want to also do this, and we had so much fun and grabe din yung development ng cast in their career from that point till now. So I follow everybody on social media and I think, wow, yung mga successes nila, the movie coming out at any time would be great for all of us. And I think also a reminder of humble beginnings. I think it's a first for a lot of us and the start for
a lot of us. And as we keep saying, there's a perfect timing for everything. Well, for me also, since yun nga, parang panganay ko siya ng anak, yung movie was all, and it's personal story also, so importante siya. So I guess, yung time lang, it was tough for everyone, the pandemic. I mean, even if medyo nag-wane na, di ba? Hindi mo pa rin alam kung when do you release it. So parang, I guess those were the things that were being considered. So, but I'm very happy na at least ngayon. Yun, so ako na, mag-blast ka na, no? So, ayun, syempre kinakabahan talaga. Like, hindi naman kinabahan, pero every time na nakikita kami, laging yung topic namin, uy, kailan papalabas na daw, papalabas. Pero, iniisip ko rin before, baka hindi na ipalabas. Pero yun nga, yung parang lahat nagtataasa na yung career, lahat sobrang nag-boom yung career, lagi namin pinag-uusapan. Sakto, pag lumabas to, mas okay. So, nangyayari yan lahat. So, parang feeling ko perfect timing talaga ngayon. So, naiintindihan ko na kung bakit hindi pa siya naipalabas noon. So, hopefully, maging talagang opportunity to para mapanood ng lahat kasi this is it. This is the right timing. Ako po syempre, Miss Rose, nung una. So, very excited po ako syempre, like everybody else. But of course, at the end of the day, a lot of things happen. And kami po, tiwala po kami kay ALB, our manager, producer, and also kay Direk, na ilalabas nila ito sa tamang timing. And alam naman po natin ngayon na sobrang init ngayon ng panahon, nasa 40, 41 na. So I believe that perfect timing itong GLU kasi pagpadagdag ng init ang pelikula namin. So, yun po. Ang init? I think alam ko naman ipapalabas siya. Number one, syempre naman si LB, gumastos siya, diba? So for sure, kailangan naman niyang maibalik yung invest niya, diba? I think it's just a matter of timing nga, gaya ng sinabi nilang lahat. Dahil, ingay mo kasi, Jay, nakalimutan ko yung train of thought ko. Ano nga yun? Ay, nako. Ayun. Ayun, basta lalabas to. Lalabas to. At saka perfect timing kasi kung isipin nyo, kung ngayon yun, lahat naman po yung may mga ginagawa. Diba? Si Katarina, nagka-family na. Si Derek, very busy guy. Diba? Sa Makiling, nakita niyo ba yung performance niya? Diba? O si Enzo, plantito na ngayon. O si DJ pa, diba? So ako rin may ginagawa. So I think yun lang din naman talaga yung year na pwede namin siyang gawin. And nag-pandemic 2020, 2021, 2022, diba? So last year was a busy year for me. So tama lang din naman eh, diba? And ayun, sana panoorin yung lahat at i-promote natin. Okay, agree naman dahil parang blessing in disguise din na nangyari. Dahil lahat nga kayo ngayon ay medyo established na. And my last question, para lang, mag-focus ako sa inyong apat na guys. Kasi yung, if you're aware, yung mga summer movies, talagang isa yan sa mga hit movies kasi parang Awakening, yung mga ganon, di ba? Young, Wild, and Free, sabi na. So, kayong apat in real life, meron ba kayong summer time sa buhay nyo na pwede nyong sabihin na wildest summer? And why? And how? Yeah. Siguro hindi wildest summer, wild phase. Ano? Wildest phase ng buhay. Paano? Siguro, syempre, normal naman yun eh, na sa amin, na nasa industry, na yung mga heydays namin, 20 to 24, yan, usually yung peak eh. Nagkaroon kami niyan. And ang maganda rito, yung kasama ko sa mga ganyan ko, is si David. Kaya talagang kasama. Totoo ba? Lagi ko yung kasama sa mga ganyan. Kaya maganda, pag nandito na sa film, na ginagawa na namin yung movie, yun talaga yung bonding namin, yun talaga yung ginagawa namin. And there are, syempre andun sila Kat, sila Sofia, sila Maureen. So parang,
parang nagto-throwback kami sa parang, uy, ginagawa natin ito dati, mga ganun. So, meron naman po, hindi naman mawawala yan, pero siguro yung pinaka-important dito, as we grow older, is yung character development namin, and as we mature in our life, and makakita kami ng mga taong magpapasaya sa amin at magpaparealize sa amin na ito dapat yung trajectory ng life mo. Yun yung importante, siguro may growth kami lahat. Sa career, sa love, sa lahat. Seryoso na din. Dati, di ba? Hindi. Kaya ngayon na nga kasi yun. Face lang kasi. Face. Subjecto na while this summer, ako kasi na-enjoy ko lagi yung summer. So dapat every summer, mas pa-wild ng pa-wild. So, kung wild ako last year, dapat this summer, kita-kita tayo sa Boracay. Hindi, joke lang. So yun lang, nag-enjoy naman. Ako kasi more on ini-enjoy ko naman kasi every time na nagbabakasyon ako kasi tulad namin, nagkatrabaho, nagsusumikap. So every time na may chance kami na makapagpahinga, to celebrate with friends, family, talagang ina-enjoy naman namin. So, I think we deserve, lahat naman tayo deserve mag-enjoy. So, kung maging wild man, what happens there stays there. Yeah. Ano sasabihin? Never ako naging wild eh. Hindi, joke lang. Of course, ako since 25 ako, nung 22 ako, I had my own fair share, syempre sa moments na ganun. I can't say wild, siguro adventurous lang and explorative. Of course, being younger back then. Of course, very experimental ka, explorative, until mahanap mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. And nung time na yun, I can say I enjoyed that phase of my life. And syempre, like what Derek said, ibang phase na po kami ngayon. So, ang seryosohan na kami. Diba? Ano yung question mo? Ano ang wildest summer mo? Wildest summer? Wala eh. Siguro nung mga college ako, uso kasi yung labor rakay. Bakit? Labor rakay. So, ano siya, parang labor day punta kami ng Boracay, lahat ng mga actually, buong mga nasa college pupunta doon. Nakapunta ka doon, GP? Ay, hindi nakapunta doon. Iyon. So, siguro yung mga moments na pinaghahandaan namin dati kapag bata ka, di ba? So, Yung pang ano? ha? Hindi kasi si GP ka-age ko, baka lang din pupunta siya doon before. In-explain talaga. Anyway, ayan. Thank you sa inyo lahat. Congrats sa GLU. Sana maging one of the hit summer movies. Thank you, Miss Rose. Thank you, Rose. Thank you, Ms.